ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang araw po sa ating lahat. Narito na ang pinakahuling update sa binabantayan nating mga bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Unahin natin ang dating bagyong Mirasol na ngayon ay nakakaapekto pa rin ang trough o extension nito sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay nasa layo na itong 465 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. At taglay na nito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Isa na itong tropical storm category at may pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito ngayon ng kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras ay patuloy ang pagkilos nito at posible namang maglandfall ito sa bahagi ng southern China sa mga susunod na araw. Dahil nga sa epekto ng bagyong Mirasol, asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog sa probinsya ng Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Kaya pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan sa banta ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung may mga katamtaman at minsan ay malalakas na pag-ulan. Samantala, habagat naman ang nakakaapekto ngayon na nagdadala ng maulap na papawirin na may mga scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, sa may Batangas, kasama na ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at ang Zamboanga Peninsula. Kaya ang mga lugar na ito ay pinag-iingat pa rin natin sa banta ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung may mga katamtaman at minsan ay malalakas ding pag-ulan. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang mga kalangitan na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Dulot pa rin ito ng habagat sa Bicol Region, sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi ng Calabarzon. Kaya posible pa rin ang banta ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kung may mga umiiral na severe thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman ang pag-iral ng mga localized thunderstorms, lalo na ngayong gabi, at maraming lugar ang nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan. Minsan ay nagdadala ng mga severe thunderstorms. Mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Walang nakataas na gale warning ngayon sa anumang baybaying sakop ng ating bansa, at ang mga pag-alon sa Northern Luzon ay posibleng umabot hanggang 1.8 meters. Sa nalalabing baybaying sakop ng Luzon, posibleng umabot hanggang 1.5 meters, at sa mga baybaying sakop ng Visayas at Mindanao ay posibleng umabot hanggang 1.2 meters. Samantala, patuloy naman nating minomonitor ang bagyong Nando, at ngayon ay huling namataan sa layong 1,260 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay pa rin ito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, at pagbugsong umaabot naman sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito ngayon ng hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung mapapansin natin ay medyo may kalawakan na ang kaulapang sakop ng bagyong ito, at meron ito ngayong lawak na 380 kilometers na diametro mula sa gitna. Sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na wind signal number sa anumang kalupang o sa anumang lalawigan sa ating bansa dulot ng bagyong Nando. Ngunit sa araw ng Sabado, kahit malayo pa ang bagyong Nando, ay posible nang itaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang mga kalupaan o ilang lalawigang sakop ng Northern Luzon. Dahil nga sa malawak at malakas ang bagyong ito, posible ring itaas ang tropical cyclone wind signal number 5 kung sakaling umabot ito sa super typhoon category habang ito ay dumadaan sa bahagi ng extreme Northern Luzon. Kung mapapansin natin sa inilabas ng Pag-asa na forecast track nito, ngayong araw ay isa pa rin itong tropical depression. Bukas ng madaling araw ay inaasahang magiging tropical storm na ito. Samantala, bukas ng hapon naman inaasahang magkakaroon ito ng rapid intensification at posibleng umabot na ito sa severe tropical storm. At sa araw ng Sabado ay inaasahang lalakas pa ito bilang typhoon category. Sa araw naman ng Linggo, kahit malayo pa, maraming lugar na sa Luzon ang posibleng magkaroon ng wind signals dahil nga sa malawak na kaulapan na sakop nito. Sa araw ng Lunes, ito na yung araw kung saan posibleng dumaan ang sentro ng bagyo sa bahagi ng extreme Northern Luzon bilang isang napakalakas na bagyo, isang typhoon category.
at hindi rin inialis ang posibilidad na lumakas pa ito bilang super typhoon ayon sa Pag-asa. Kung nagkataon ay itataas ang tropical cyclone wind signal number 5 lalong-lalo na sa bahagi ng extreme northern Luzon. Sa mga kababayan naman natin sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay posible lamang maapektuhan ng mga pag-ulan na dala ng bagyong ito dahil palalakasin nito ang habagat na magdadala naman ng mga malawakang pag-ulan lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Antabayan na ng mga susunod na updates ukol kay Bagyong Nando sa mga susunod na oras. Yan muna ang latest sa lagi ng panahon. Ito po ang weather update ng Bayan Maasahan anumang panahon.